Kapag napagana mo yan, iyon na yan. Malakas ang sigaw ni Javier Morales sa bakuran ng mamahaling tindahan ng sasakyan. Habang tumatawa siya at itinuro ang isang sirang pulang Ferrari na inabandona sa malayong sulok ng lote, parang tropeyong kinakalawang kaysa isang sasakyan. Si Roberto Alvarez, isang 72 taong gulang na lalaki, ay dumaan lang para sunduin ang kanyang apo na nagtatrabaho roon bilang receptionist. Pero may ibang plano ang tadhana. Nasira ang kanyang lumang Ford pickup pagkaparada niya sa harapan ng Morales Luxury Motors. Para kay Morales, isang bilyonaryong yumaman sa real estate, ito na ang perpektong pagkakataon para gawing biro ang aberya ng iba. "Uy, lahat kayo, halika rito," sigaw niya habang kinawayan ng mga empleyado at costumer. "Mukhang may eksperto tayo sa kotse dito, ha?" Puno ng pangungutya ang tono niya habang pinapanood si Roberto na pilit pinaandar ang luma niyang truck mula pa noong 1948. Pero ang Ferrari na pinagtawanan niya ay hindi basta-bastang kotse. Ito ay isang modelong 2019 na lubos na nawasak sa aksidente. Sumabog ang makina, baluktot ang frame at wasak ang buong electrical system. Literal na bakal na lang ito. Iniwan ito ni Morales doon bilang alaala ng isang kasong legal na kanya raw na ipanalo. Isinampa niya ito laban sa isang mayamang kabataang racer na sumali sa ilegal na karera at nabangga ang kotse. 5 mekaniko na ang nagsabi sa akin na wala nang pag-asa to. Patuloy ni Morales habang hawak ang cellphone, tila kinukunan ng eksena para sa kanyang mga taga-subaybay online. Pero siguro, dahil sa karanasan mong yan, baka alam mo kung anong gagawin, ano? Dahan-dahang bumaba si Roberto mula sa kanyang pick-up, payapa ang ekspresyon. Maingat niyang tiningnan ang sirang Ferrari, tahimik na sinusuri ito. Lalo pang lumakas ang tawanan ng mga tao nang mapansin ang magaspang niyang mga kamay at kupas na damit pang trabaho. Pero ang hindi nila nakita ay ang kislap ng pagkakakilala sa mga mata ni Roberto. Napansin niya ang bagay na hindi nakita ng iba. "Sir," mahinang sabi ni Roberto, "pwede ko po bang lapitan at tingnan ng mas mabuti?" "Sige lang," tawa ni Morales, halos maluha sa kakatawa. "Sumakay ka na kung gusto mo, basta't huwag kang masugatan sa mga wasak na parte." Lumakad si Roberto papunta sa kotse, hindi iniinda ang mga biro at puna. Nang makalapit siya sa Ferrari, tila nagbago ang tindig niya. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa yupi-yuping hood at isang halos di mapansing ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang hindi alam ng mga tao na hindi kailanman iisiping alam ni Morales ay ang mga kamay na iyon ay minsan nang lumikha ng mas komplikadong makina kaysa sa kahit anong nakita nila. At kung gusto mo ang kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe ka dahil ang sumunod na nangyari ay nagbago sa lahat ng inaasahan. Ang sinimulang biro kay Roberto ay lumala at tumagal ng higit sa 1 oras. Dumami ang mga kostyumer at mga taong napadaan, lahat gustong masaksihan ang palabas. Marami pa ang naglabas ng cellphone para mag-video. Nagsimulang lumaganap ang mga video sa social media na may caption gaya ng #OldManMechanic at #FixTheImpossibleFerrari. "Halika na, tingnan niyo to," muling sigaw ni Morales habang nasisiyahan sa atensyon. Lagpas 30 minuto na at akala niya may pag-asa pa. Respeto na lang sa tiyaga niya, di ba? Umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong lote habang patuloy si Roberto sa maingat at masusing pagsusuri ng sirang Ferrari. Hindi siya nagmadali, pinag-aralan niya ang bawat bahagi ng kotse na parang walang ibang tao sa paligid. Ang apo niyang si Elena ay lumabas para mag-lunch at hindi pa bumabalik. Walang nakakaalam na receptionist pala siya roon, kaya lalong natuwa si Morales sa sitwasyon. Para sa kanya perpekto ito, pagtatawanan ang isang matandang lalaki na ayon sa lahat ay isang estranghero lang. Walang panganib, walang reputasyon na nakataya. Alam niyo kung anong nakaka-inspire?
Ani Morales, ngayon naka-live sa mahigit 200,000 followers sa Instagram. Ang kumpiyansa. Pinag-close up niya ang mukha ni Roberto. Tingnan niyo siya, seryoso, desidido. Akala mo talaga kaya niyang ayusin ito, nakakaiyak, di ba? Samantala, tinanggal na ni Roberto ang control panel ng kotse. Hindi siya nagpa-apekto sa mga komento. Hindi siya natinag. Gumagalaw ang kanyang mga kamay ng may tiyempo't kumpiyansa at unti-unting napansin ito ng ilang mas mapanuring nanonood. Hindi ito tsamba, hindi rin hulang galing sa swerte. Ang bawat galaw ay planado, sanay at eksakto. Uy, tanda! Sigaw ng isa sa mga salesman, si Carlos, na ginanahan sa tawanan ng mga tao. May bike shop ang tatay ko. Baka gusto mong magtrabaho doon pag di yan umubra. Malakas ang hiyawan, pero hindi man lang siya nilingon ni Roberto. Sa edad niya, alam ni Roberto na ang tunay na dignidad ay hindi tungkol sa sagutan, kundi sa kung ano ang pinipili mong gawin kahit pinagtatawanan ka ng mundo. At sa mga oras na iyon, ang tahimik at eksaktong galaw niya ay nagsimulang magkuwento ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang hindi naisip ng mga taong nandoon ay na si Roberto Alvarez ay naglaan ng 45 taon sa larangan na mas mahirap pa kaysa pagkumpuni ng mamahaling kotse. Habang abala si Morales sa mana at real estate, si Roberto ay nagsanay sa sining ng paggawa kung saan ang hilaw na materyales ay ginagawang obra. Ang trabaho niya ay nangangailangan ng katumpakan, pasensya at malalim na pag-unawa, mga katangiang hindi kayang masukat ng karamihan sa mga taong nandoon. 45 minutos, sigaw ni Morales habang tumingin sa mamahalin niyang Rolex, halatang ipinapagyabang. Yung iba sumusuko sa 10. Ito, ayaw pa rin tumigil. Nakakabilib talaga ang tiyaga niya. Doon na nagsalita si Roberto habang nakatutok pa rin sa makina sa harap niya. Ginong Morales, mahinahon niyang sabi, maaari po ba kitang tanungin? Napatigil si Morales, hindi inaasahan. May kung anong bigat sa paraan ng pagkakabigkas ni Roberto sa kanyang pangalan. Paano nalaman ng matandang ito kung sino siya? Nakarinig ka na ba ng isang bagay na ikaw mismo ang gumawa gamit ang sarili mong mga kamay? Tanong ni Roberto. Ngayon ay nakatingin na sa kanya. Isang bagay na dati lang sa imahinasyon mo, tapos ikaw ang nagbuo piraso sa piraso hanggang maging totoo. Tumama ang tanong ng mas malalim kaysa inaasahan. Sandaling natahimik si Morales. Ako ang nagtayo ng real estate empire, sagot niya, pilit binabalik ang kumpiyansa. Hindi, sagot ni Roberto, banayad pero matatag. Hindi yan paglikha, pamimili lang yan. Kumalat ang bigat ng katahimikan sa paligid, nagbago ang atmosfera. Sa unang pagkakataon, tumigil ang tawanan. May kakaibang lakas sa tono ni Roberto, isang tahimik na autoridad na hindi tugma sa mababang pagtingin ng mga tao sa kanya. Lahat ng tangka para pahiyain siya ay lalo lang nagpakita ng kaibahan nila. Ang isa'y namuhay sa pamana at pagpapanggap, ang isa na may hinubog ng disiplina, kasanayan at tunay na paggawa. Hindi kailangang magsalita ng marami si Roberto dahil bawat kilos niya ay mas malakas pa sa anumang insulto. Halos 2 oras na ang lumipas nang magsalita muli si Roberto habang ininspeksyon ang makina. Pahingi po ng isang gamit, Phillips head screwdriver, number 2, insulated ang hawakan. Banggit niya, hindi man lang tumingin pataas. Napatigil si Carlos, ang arroganting salesman sa tumpak ng hiling. Hindi ako sigurado kung meron kami nun. Ikatlong drawer ng pulang workbench, sagot ni Roberto nang hindi nag-aalinlangan. Pangalawang estante, katabi ng torque wrenches, tahimik ang lahat. Paano niya alam kung nasaan ang mga gamit sa lugar na hindi pa niya napapasok? Napatawa si Morales, pilit pinananatili ang kontrol. Nakakabilib, aniya. Siguro marami ka ng pinagtrabahuang garahe kaya kabisado mo ang mga layout. Pero may pagbabago sa tono niya, unti-unti nang nawawala
ang dati niyang kumpiyansa. Sa mga oras ding iyon, bumalik si Elena mula sa lunch break at nakita ang kumpulan ng mga tao. Nang mamataan niya ang lolo niya sa gitna ng eksena, biglang bumigat ang dibdib niya. 2 taon na siyang nagtatrabaho roon at alam niyang kapag si Morales ang nang-asar, bihira itong matapos ng maayos. Anong nangyayari rito? Tanong niya habang dumadaan sa mga tao. May empleyado pala tayo, sabi ni Morales. Hindi alam kung sino siya. Tingnan mo to. Yung kaibigan mo, sinusubukang ayusin ang isang Ferrari na sinukuan na ng 5 profesional na mekaniko. Natigilan si Elena. Alam niya kung sino si Roberto at alam din niyang kung papagit na siya, maaaring mawala ang trabaho niya. Kaya nanatili siyang tahimik at nagmasid, nagtitiwala sa lalaking nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pasensya at tahimik na lakas. Samantala, narating na ni Roberto ang pangunahing electrical system ng kotse. Galaw ng kanyang mga kamay ay kalmado at tiyak. Bawat kilos ay sinadya at alam ang ginagawa. Hindi siya nangangapa. Nagtatasa siya gamit ang lalim ng kaalaman. Alam mo ba kung ano talaga ang problema? Biglang tanong ni Roberto habang humarap kay Morales. Hindi aksidente ang sumira sa makinang ito. May nangialam dito. Parang lindol ang salitang iyon sa paligid na puno ng bulungan ng mga nanonood. Sinabotahe, ulit ni Morales, pilit na tumatawa pero hindi na ito tunog totoo. Halika na, naimbestigahan na yang crash na yan. May police report pa na nga. Oo, sigurado akong ginawa nila yon, sagot ni Roberto habang maingat na tinatanggal ang isang sunog na kable. Pero walang tumingin sa mga palatandaang mahalaga. Tingnan mo to, hindi ito sunog dahil sa init. Pinutol ito, tapos sinunog para matakpan ng hiwa. At ito pa, itinuro niya ang isang baluktot na bahagi ng metal. Ganitong baluktot lang nangyayari kapag pinilit ang handbrake gamit ang kamay. Lumapit ang mga tao, kahit wala silang alam sa makina, naging malinaw ang ebidensya. Hindi lang ito sirang kotse, may gumawa talaga nito. Planado, eksakto. Kalokohan yan, sigaw ni Morales, nanginginig na ang boses. Wala kang ebidensya. Ngumiti si Roberto, hindi ng panalo, kundi ng isang taong nakatapos ng mahirap na palaisipan. Meron, sa totoo lang, sagot niya. Bawat makina ay may sariling marka ng pagkasira. Kapag sapat na ang tao ng karanasan mo, mababasa mo na ito parang libro. Ang mga pattern, ang mga senyales, hindi yan nagsisinungaling. Mabilis ang tibok ng puso ni Elena. Kabisan niya ang kwento ng lolo niya. Sa loob ng 45 taon, siya ang naging chief engineer ng Ferrari Racing Division sa Italy. At hindi lang yon, siya mismo ang nagdisenyo ng makinang nasa harap niya ngayon. Tumingin si Roberto kay Morales, diretsyong tumitig sa mga mata nito. Ginoo, malinaw niyang sabi, maaari ba kitang tanungin tungkol sa insurance claim na isinampa mo sa kotse na ito? Nawala ang kulay sa mukha ni Morales. Paano nalaman ng matandang ito ang tungkol sa insurance? Ang hindi alam ng karamihan ay hindi lang basta nakikialam si Roberto sa isang sirang mamahaling kotse. Isa-isa niyang isiniwalat ang isang maingat na tinagong panlilinlang gamit ang parehong dedikasyon na ginamit niya sa paglikha ng mga pinakamahusay na makina sa mundo. Bawat tuklas ay nagpapalapit sa kanya sa isang katotohanang higit pa sa isang biro o pangungutya sa publiko. Habang inaalis niya ang huling sira mula sa Ferrari, alam ni Roberto na hindi na ito tungkol sa edad o kahihiyan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Kapag ginugol mo ang buhay mo sa paglikha ng mga makinang perpekto ang takbo, natututuhan mong bawat problema ay may pinagmulan, bawat pagkasira ay may bakas, at bawat kasinungalingan ay may marka na laging mahahanap ng isang tulad niya. 45 taon, bulong ni Roberto habang patuloy ang maingat niyang galaw, parang isang siruhano. Ganun katagal akong gumawa ng mga makinang ganito sa Maranello. Nang mabanggit niya ang salitang Maranello, tumigil ang lahat. Maging ang mga cellphone ay saglit na huminto sa pagre-record.
Maranello, ang alamat na tirahan ng pangunahing pabrika ng Ferrari. Tanging ang pinakamahuhusay na inhinyero lang sa buong mundo ang naimbitahang magtrabaho roon. Imposible, bulong ni Carlos, halos hindi marinig. Wala na ang yabang sa boses niya. Walang ibang sinabi si Roberto. Inabot niya ang makina at marahang hinugot ang isang metal plate. Serial number F2019, WJ447, sabi ni Roberto habang hawak ito. Hindi basta random ang mga inisyal. WJ, Roberto Alvarez. Ako mismo ang nagdisenyo ng makinang ito noong Marso 2019. Namutla si Morales. Bumuka ang bibig niya pero wala siyang nasabi maliban sa mahinang tunog ng pagkagulat. Humarap si Roberto sa kanya. Ginoong Morales, sabi niya, kalmado pero matatag, maaari mo bang ipaliwanag kung paanong ang makinang ako mismo ang nagdisenyo para maging halos imposibleng masira ay nasira sa eksaktong 3 bahagi na nagbibigay ng pinakamataas na bayad sa insurance? Lumapit ng dahan-dahan si Elena, kumakabog ang dibdib. Sa sandaling iyon, naintindihan na niya kung bakit hinayaan ng kanyang lolo na pagtawanan siya. Hindi siya dumating para ayusin ang kotse. Dumating siya para tuklasin ang katotohanan. Simula pa lang, iniimbestigahan na niya ito. Itong parte na to, dugtong ni Roberto habang inaangat ang isang mahalagang piyesa, ay sinira gamit ang tiyak na pamamaraan. Pinwersa ang injection system na umandar ng 40% lampas sa heat limit nito sa loob ng eksaktong 4 na minuto at 17 segundo. Sakto ang tagal na yon para magkaroon ng permanenteng sira pero hindi halata, maliban na lang kung alam mo ang proseso ng paggawa nito. Tahimik ang buong paligid, hindi na ito libangan. Ngayon, muling nag-record ang mga cellphone, hindi para mangutya, kundi para dokumentuhin ang isang napakalaking revelasyon. Wala kang patunay, sigaw ni Morales, sa wakas ay nakahanap ng boses. Tahimik na tumingin si Roberto sa kanya at walang alinlangan na sumagot, tama ka. Kung salita ko lang ang basehan, baka hindi sapat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Buti na lang, hindi lang salita ko ang meron ako. Itinaas niya ang telepono para makuhanan ng video ng isang nakapaligid. Kakatapos ko lang magpadala ng detalyadong mensahe kay Lorenzo Gutierrez, ang kasalukuyang head ng engineering ng Ferrari sa Maranello. Kasama doon ang mga larawan at technical report tungkol sa sabotage. Tumunog ang telepono ni Roberto. Pwede ba? Tanong niya tapos sinagot ito at nilagay sa speaker mode. Roberto! Sigaw ng isang boses na may matinding Italian accent. Dio mio, kakarating lang ng pinadala mo. Hindi ito maaaring totoo. Yan ang makinang ginawa mo para sa Amerikanong kliyente. Si Morales, tama ba? Paano nasangkot yan sa aksidente? Yan din ang tanong ko, Lorenzo. Sagot ni Roberto habang nakatitig kay Morales. Lalo na't dinisenyo ko ito para maiwasan mismo ang ganitong uri ng pagkasira. Kaibigan ko, sagot ni Lorenzo, nare-record mo ba ito? Kailangan ko itong ipadala sa legal team namin. Ang Ferrari na yan ay binenta gamit ang peke o maling insurance claim. Humakbang si Morales papalapit, tila aagawin ang telepono pero kalmadong lumayo si Roberto. May isa pa, Lorenzo, dugtong niya. Ang kasalukuyang may-ari ay nagsabing 5 certified mechanics na ang sumuko sa makinang ito. Kalokohan, sagot ni Lorenzo agad. Ginawa mo ang makinang yan para tumakbo ng 250,000 kilometro bago pa kailanganin ng major service. Kung may nagsasabing sira na yan, isa lang ang ibig sabihin, hindi sila marunong o nagsisinungaling sila. Sa sandaling yon, lumapit si Elena at tumayo sa tabi ng kanyang lolo. Lolo, malinaw niyang sabi, sapat para marinig ng lahat. Gusto mo bang tulungan kita? Namayani ang katahimikan sa paligid. Walang kumikibo. Tumingin si Morales kay Elena tapos kay Roberto. At sa wakas ay naunawaan ang buong katotohanan, pati ang pagkakamaling nagawa niya. Siya ang apo mo? Tanong ni Morales, pautal-utal ang boses.
2 taon na, matatag na sagot ni Elena. At sa lahat ng panahong yon, narinig ko na ang lahat ng biro mo tungkol sa mga taong katulad niya, mga taong ayon sa'yo, wala raw alam sa mga mamahaling sasakyan. Tinapos ni Roberto ang tawag pagkatapos magpaalam kay Lorenzo at humarap kay Morales sa huling pagkakataon. Sa loob ng 45 taon, nakapagdisenyo ako ng 800 at 47 natatanging makina para sa Ferrari. Nagsanay ako ng daan-daang inhinyero at tumanggap ng 23 internasyonal na parangal sa inobasyon sa industriya ng sasakyan. At ngayon, sa edad na 72, retirado na ako at naninirahan malapit sa pamilya ko. Tumingin siya sa paligid, tinatanggap ang tingin ng mga taong ngayoy tahimik at may paghanga. Pero may isa pa akong natutunan sa mga taong lumipas, patuloy niya. Kahit ang pinakamagandang disenyo ay kayang sirain, sinasadya man o hindi, kapag mas pinapahalagahan ng tao ang kita kaysa sa prinsipyo. Wala kang patunay na ako, desperadong simula ni Morales. Meron actually, putol ni Roberto habang muli niyang tinaas ang telepono. Habang abala kang nanlalait sa isang matanda na animoy walang alam sa sasakyan, nire-record ko ang lahat. Kasama ang mga sinabi mo mismo, lalo na noong sinabi mong nakakuha ka ng 2.3 milyon na insurance payout para sa kotse raw na hindi na maayos. Napatigil si Morales at ang mukha niya ay puno ng takot. At kung tungkol din lang sa mga recording, dagdag pa ni Roberto, sigurado akong interesado ang insurance company na marinig na ang mismong nagdisenyo ng makina ay may dokumentadong ebidensya na sinadya ang pagkasira nito, hindi aksidente. Nagsimulang manginig si Morales. Unti-unting gumuho ang imperyong binuo niya gamit ang mga peket panlilinlang na insurance claims. Mas masahol pa ang mga panlalait niya ay naka-livestream at pinanood ng daan-daang baka libu-libong tao. Ginoong Roberto, tanong ng isang customer na nagre-record, pwede ko po bang i-post ito sa account ko? Kailangan pong malaman ng tao ang totoo. Tumango si Roberto may init sa ngiti. Siyempre, sagot niya, pero isa lang ang pakiusap ko, siguraduhin mong ibahagi mo rin ang bahaging ito. Lumapit siya sa makina ng Ferrari at sa katahimikan ng isang taong ginugol ang buhay sa kanyang sining, sinimulan niyang muling ikabit ang mga bahagi. Eksakto, tuloy-tuloy. Sa wala pang 10 minuto, ang makinang sinukuan ng 5 profesional ay muling bumuhay. Ang tunog nito ay hindi lang makina, ito'y hustisya, malinaw at malakas. Ang mababang ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa buong lote. Pinatahimik ang lahat ng huling pag-aalinlangan. Nakatayo si Morales, tulalang pinapanood hindi lang ang pagbagsak ng kanyang panlilinlang, kundi pati na rin ang pagdurog sa kanyang kayabangan sa kamay ng taong ininsulto niya. Lumapit si Elena sa kanyang lolo at pabulong na nagtanong, "Lolo, paano mo nalaman na makina mo yon?" Ngumiti si Roberto ng banayad. "Anak," sagot niya, "kapag ikaw mismo ang gumawa ng isang bagay gamit ang sarili mong kamay, makikilala mo ito kahit magkahiwa-hiwalay na, tulad ng alam mong may nagtangkang sirain ito." Habang umaandar ng perpekto ang makina, isang tahimik na tanong ang nanatili sa hangin. Ano ang mangyayari kapag natanggap na ng insurance companies, Ferrari at ng mga autoridad ang recordings at ebidensya na lahat ay nakopya na sa mga mensahe? 3 linggo ang lumipas, nakaupo si Roberto sa opisina ng FBI sa Los Angeles. Nakakalat sa mesa ang daan-daang pahina ng dokumento, mga teknikal na record, larawan at pahayag. Ang simpleng pagbisita para sunduin ang kanyang apo ay naging sentro ng isang malakihang investigasyon tungkol sa pandaraya sa insurance. "Ginoong Alvarez," sabi ni Agent Castillo habang nakatingin sa isang folder, "ang pagsusuri ninyo ang naging turning point. Natuklasan naming ang Morales Corporation ay nakapanloko ng insurance providers gamit ang parehong estilo ng paninira sa hindi bababa sa 17 mamahaling sasakyan nitong nakaraang 5 taon.
Tahimik na tumango si Roberto. Sa edad na 72, alam niyang ang pasensya ay mas mabisa kaysa galit. Tungkol naman kay Ginong Morales, dagdag ni Agent Castillo na aresto siya kahapon ng umaga. Sandaling tumigil siya at bahagyang ngumiti. Ang mga kaso ay kinabibilangan ng pagtanggi sa pag-aresto, tangkang panunuhol, obstruction of justice at ilang bilang ng fraud. Matagal-tagal siyang hindi makakalaya. Noong dumating ang mga ahente, tinangkapan niyang magbigay ng 200,000 dolyar sa isa sa mga investigador namin. Hindi niya masyadong napag-isipan yon. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, na-promote na si Elena Alvarez bilang general manager ng dealership. Pagkatapos makumpiska ang mga ari-arian ng dating may-ari, napunta ang kumpanya sa bagong pamumuno. Isa sa unang desisyon ng mga bagong may-ari ay magtalaga ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang may tunay na integridad. Lolo, sabi ni Elena sa telepono, puno ng damdamin ng boses, hindi ka maniniwala, si Carlos, yung salesman na nagtawa sa'yo, lumapit at humingi ng tawad. Sabi niya, hindi raw siya makatulog sa kaiisip sa video ng nangyari. Ang parehong video ay umabot na ng mahigit 15 milyong views online. Pero hindi lang ang pagtubos ni Roberto ang tumatak sa mga tao, kundi ang napakalakas na mensahe sa likod nito. Huwag mong husgahan ang isang tao sa itsura o pananamit niya. Nagbahagi rin ng sarili nilang karanasan ang mga inhinyero mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula Ferrari, Mercedes, BMW at iba pa, kung paanong sila rin ay minaliit o hindi pinansin matapos magretiro. Lumipad pa mula Italia papuntang California si Lorenzo Gutierrez, ang direktor ng Ferrari, upang personal na makipagkita kay Roberto. Ang inaasahang pribadong pagbisita ay mabilis na naging pampublikong okasyon. Nagdesisyon ang Ferrari na parangalan ng isa sa pinakamahalagang tagapag-ambag nito sa harap ng mga mamamahayag, inhinyero at mga tagahanga. Roberto, sabi ni Lorenzo sa entablado, malaki ang utang na loob ng Ferrari sa mga kagaya mo. Ang iyong pagiging eksakto, ang iyong dedikasyon, ang iyong mga prinsipyo, hindi lang makina ang hinubog mo rin ang aming pamana. Ipinahayag din ng Ferrari ang paglikha ng Roberto Alvarez Scholarship, isang buong libreng programa para sa mga kabataang may talento sa mechanical engineering na nanggaling sa hirap na kalagayan. Ang unang grupo ay bubuin ng 10 estudyante edad 16 hanggang 22, pipiliin batay sa kakayahan, hindi sa apelyido o estado sa buhay. Pero ang pinakamatinding epekto ay nangyari mismo sa komunidad ni Roberto. Matapos ang maraming taon ng tahimik na pag-aayos ng sasakyan ng mga kapitbahay sa maliit niyang garahe, naging alamat na siya sa lugar. Nagsimula nang lumapit sa kanya ang mga kabataan sabik matuto. Dito niya natagpuan ang bagong layunin, pagtuturo. Habang nakatayo sa tabi ng mga batang nag-aaral, nagtutulungan sa isang lumang makina, ipinaliwanag niya ang tunay na pagkakaiba ng isang maayos na mekaniko at isang mahusay na mekaniko ay hindi nakasalalay sa mamahaling gamit. Nasa pag-unawa sa bawat parte at sa paggalang sa trabahong ginagawa mo. Isang estudyante ang namumukod tangi, si Diego, 17 taong gulang, na iniwan ng kanyang ama. Ginoong Alvarez, tanong niya isang araw, paano ninyo napanatiling kalmado ang sarili niyo nung sinubukan kayong pahiyain ng taong yon sa harap ng lahat? Patuloy si Roberto sa ginagawa, kalmado at maingat ang galaw. Diego, sagot niya, may natutunan ako sa lahat ng taong lumipas. Ang mga taong nanglalait para lang maramdaman ang kapangyarihan ay nagsabi na ng lahat ng dapat mong malaman tungkol sa kanila. Sandali siyang tumigil, saka ngumiti ng banayad. Ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pagganti, kundi sa pagbuo ng isang bagay na matatag, totoo at hindi matitinag ng anumang insulto. Samantala, gumuho ang mundo ni Javier Morales.
Nabuwag ang kanyang imperyong real estate nang matuklasan ng mga investigador na karamihan sa kanyang yaman ay nagmula sa peking insurance claims. Maliban sa posibleng pagkakakulong, nawala rin ang kanyang mansyon, mga sasakyan, yate, at higit sa lahat, ang paghanga ng mga tao sa kanya. Kalat na kalat online ang mga video ng pagbagsak niya. Ngayon ay may captions tungkol sa kababaang loob, dangal at respeto. Ginamit pa ito ng ilang business school bilang babala kung paano ang kayabangan at kawalan ng prinsipyo ay maaring magpabagsak kahit ng pinakamalaki sa loob lang ng ilang araw. Si Carlos, ang parehong salesman na minsang lumait kay Roberto, ay lumapit hindi lang kay Elena kundi pati kay Roberto mismo upang humingi ng personal na tawad. Naganap ang pag-uusap sa mismong garahe kung saan nagtuturo na ngayon si Roberto. Sa paligid nila ay mga kabataang mula sa iba't ibang pinagmulan, sama-samang nag-aaral at nagtatrabaho. Ginoong Alvarez, bungad ni Carlos, halatang alanganin, mali ang mga sinabi ko noon. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang tawad niyo, pero gusto ko lang pong sabihin na may natutunan akong hindi ko na malilimutan. Tumigil si Roberto sa ginagawa at tumingin sa mga mata ni Carlos. Anak, kalmado niyang sagot, lahat tayo minsan sa buhay natin ay nakapaghusga ng mali. Ang kaibahan ay kung anong ginagawa natin kapag napagtanto nating mali tayo. Nandito ka ngayon, dagdag niya. Humihingi ka ng tawad, nagsusumikap kang magbago. Mas marami yan kaysa sa nagagawa ng karamihan. Iniabot ni Roberto ang kanyang kamay, madungis sa grasa pero matatag at tapat. Kung seryoso ka talagang itama ang mali, sabi niya, tulungan mo ang mga kabataang ito. Turuan mo sila kung ano ang ibig sabihin ng tapat na pagbebenta. Kakailanganin nila yan kapag sila na ang may negosyo balang araw. Tinanggap ni Carlos ang pakikipagkamay. Mula noon, tunay ang naging pagbabago niya. Madalas na siyang nandoon sa mga klase ni Roberto, hindi lang para magbahagi ng nalalaman, kundi para matuto rin ng integridad at kababaang loob. Makalipas ang 6 na buwan, na-promote siya sa ilalim ng bagong pamunuan ng dealership. Hindi dahil sa sipsip o koneksyon, kundi dahil karapat-dapat siya. Ang Ferrari na muling binuhay ni Roberto ay naging permanenteng exhibit sa dealership na ngayon ay tinawag na Alvarez Premium Motors. Sa tabi ng makinang pulang sasakyan may nakatayong plake na nagkukwento ng buong pangyayari, isang paalala sa lahat ng pumapasok doon, huwag mong husgahan ang isang tao batay sa kanyang itsura. Sa grand reopening ng dealership, inimbitahan si Roberto upang magsalita. Nandoon ang mga opisyal ng lungsod, negosyante at mga mamamahayag. Gaya ng dati, ang mga salita ni Roberto ay simple pero makapangyarihan. Sa loob ng 45 taon, sabi niya sa mikropono, gumawa ako ng mga makinang nagdala ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ngayon, alam ko na ang pinakamahalagang makinang maaari kong buuin ay ang susunod na henerasyon. Mga kabataang alam na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pag-angat sa sarili sa pamamagitan ng pagyurak sa iba, kundi sa pagsusumikap at katapatan. Tumayo ang buong audience at sabay-sabay na nagpalakpakan sa loob ng mahigit 5 minuto. Kabilang sa kanila ang mga retiradong inhinyero, doktor, guro at manggagawa, mga taong tulad ni Roberto, minsan nang hindi pinansin dahil sa kanilang edad o itsura. Ang kwento niya ay hindi na basta lokal na alamat, isa na itong simbolo, isang panawagan para sa henerasyong ayaw magpakalimutan. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumawak ang Roberto Alvarez Scholarship mula 10 hanggang 50 estudyante. Patuloy ang suporta ng Ferrari pero dumagsa rin ang mga donasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinalawak ang programa, hindi lang sa automotive mechanics, kundi pati sa aerospace, marine engineering at renewable energy.
Si Diego, ang binatilyong minsang nagtanong kung paano nanatiling kalmado si Roberto, ay natanggap sa California Institute of Technology na may buong scholarship. Sa kanyang acceptance letter, isinulat niya, "Natutunan ko na ang tunay na kaalaman ay laging may kasamang kababaang loob at ang pinakamataas na karangalan ay gamitin ang iyong galing upang itaas ang iba." Isang araw, nakatanggap si Roberto ng hindi inaasahang sobre. Sulat ito mula kay Javier Morales, galing sa kulungan. Magalang at tapat ang tono. Sa sulat, inamin ni Morales na ang mga nangyari noong araw na iyon ay hindi lamang nagbunyag ng kanyang panlilinlang sa pananalapi, kundi pati ng mas malalim na kapintasan sa kanyang pagkatao. Umamin siyang ngayon lang niya tunay na naintindihan na ang totoong kayamanan ay hindi sinusukat sa ari-arian, kundi sa respeto na nakukuha sa matapat na pamumuhay. Sumagot si Roberto ng may parehong biyaya na umakma sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya nagbigay ng madaling kapatawaran, pero kinilala niya ang katapangang aminin ang sariling pagkakamali. Ang unang hakbang sa muling pagbuo, isinulat ni Roberto, ay ang buong pananagutan sa lahat ng pinsalang nagawa. Ang pangalawa ay ang araw-araw na pagsusumikap upang ayusin ang mga ito, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ngayong 73 taong gulang, gumigising si Roberto araw-araw na may bagong layunin. Ang kanyang simpleng garahe ay naging sentro ng inspirasyon para sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga ininyero, estudyante at profesional na dumadayo hindi lang para makilala siya, kundi para maranasan ang kanyang pamana. Madalas siyang panoorin ni Elena habang nagtuturo, naaalala kung paanong isang hapon lang ang nagbago hindi lang ng buhay nila, kundi ng buhay ng daan-daan, marahil libu-libong tao sa buong mundo. "Lolo," tanong ni Elena isang araw, "naisip mo ba talaga na mangyayari lahat to nung tinanggap mo ang hamon niya?" Ngumiti si Roberto ng banayad habang patuloy pa ring gumagalaw ang kanyang mga kamay na sanay at tiyak. "Anak," sagot niya, "kapag namuhay ka ng may integridad, hindi mo kailangang planuhin ang paghihiganti. Ang buhay mismo ang maglalagay sa bawat isa kung saan talaga sila nararapat." Ang kwento ni Roberto Alvarez ay higit pa sa personal na tagumpay. Hindi niya winasak ang kanyang kaaway, bagkus nagtayo siya ng isang bagay na napakahalaga, napakaganda, na kahit ang mga opinyon ng mga tumawa sa kanya ay nawalan na ng saysay. Sa mga dekada ng tahimik ngunit matatag na paninindigan, ginamit niya ang dating pangmamaliit bilang lakas para gumawa ng kabutihan. Ipinakita niya na ang kadakilaan ay walang kinalaman sa pera, edad o hitsura, at may kinalaman lamang sa ugali at dangal. Pinatunayan niya na ang isang tao, kung ginagabayan ng katotohanan at integridad, ay kayang tumindig laban sa kawalang katarungan at baguhin ang mundo. At kung naniniwala ka na laging nananalo ang dangal laban sa kayabangan, na mas maliwanag ang karunungan kaysa pagkiling, at na ang isang taong buo ang loob ay kayang gumawa ng pagbabago, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil ang mga kwentong tulad nito ang nagpapaalala sa atin na sa huli, palaging natatagpuan ng katarungan ang kanyang daan.